Ayan guys, panibagong araw, panibagong video na naman yun. Kasama ko na naman ang aking kaibigan na si Josephine sa gabi, Joseph sa umaga. Ayan. Ganito guys sa bundok ang proseso ng paghahakot ng materialis guys. Dahil sa rough road nga, ganito yung sistema na ginagawa namin. Ito guys, ating kaibigan na to na si Joseph, kakaiba man yung kanyang sistema sa pagdadrive. Kung nasa highway tayo guys, isang sasakyan lang guys yung pwedeng pag-drive natin. Pero ito guys, ating kaibigan guys, dahil nandito tayo sa bundok, isang driver, dalawa yung kanyang sasakyan na pinagdadrive. Ayan, yung kanyang mga alaga, mga suweto na. Ayan, tingnan natin guys kung paano yung ating kaibigan guys mag-drive ng kanyang sasakyan dito sa bundok. Ayan, samahan nyo kami guys. Panoorin natin yung ginagawa na proseso ng ating kaibigan. Ay, ganyan lang pala guys. Ayan. Pinapasunod niya lang yung isang kalabaw. Ganito guys ang sistema ng transportation dito sa bundok. Ito yung gamit pamaba. Dalawang sasakyan, isang nagmamaniho. Ayan, sisipag nito guys, mga kalabaw na to guys. Ang lalaking kalabaw guys. Para-paraan lang talaga pagka ganitong nasa bundok. Sabi nga niyan, para-paraan lang. Ito yung paraan ng paghahakot ng mga materialis dito guys sa bundok guys. Dahil sa rough road pa yung daanan, kalabaw ang gamit na sasakyan. Kaya comment po kayo guys kung na-experience nyo na yung ganitong sistema ng pamumuhay sa bundok. Pagka ganito naghahakot, ganito lang ang gamit guys. So pamaba with hila-hila ng kalabaw. Ito guys, kalabaw na to guys, nasa 5 years naman na ito guys. Inaalagaan nitong ating kaibigan na si Joseph. Bali yung isa naka-3 ng panganak, yung isa naman na kalabaw guys naka-5 na. Pero ang lalaki pa ng mga anak niya, kaya hanggang ngayon gamit-gamit pa rin itong kalabaw dahil sa subok na matibay. Panghanap buhay. Yan, panghanap buhay daw guys. Panghanap buhay. Talaga naman ang ating kaibigan, ganadong-ganado guys sa paghahanap buhay. Dadalawa man lang guys ang anak, malalaki na. Ayaw niya daw guys maghanap buhay sa bayan. Ayaw niya daw guys mag-opisina. Mas gusto niya pa daw guys dito lang sa bundok. Dahil sa kahit papano dito na siya guys lumaki. Dito na nagkapamilya. Malaki naman ang kanyang kinikita dito sa kanyang taniman. At saka sa mga alaga na ring mga hayop. Pagka ganitong nagkakaroon na siya ng mga palahi sa kanyang mga alaga, yan, binibinta niya, malaking pera din. Ito guys, yung daanan namin dito guys. Ayan, putik. Ayan, comment po kayo guys kung sino ang nakaka-relate sa ganitong sistema ng transportation sa bundok. At saka comment po kayo kung taga saan po kayo para malaman ko rin po kung hanggang saan nakarating itong ating video. Titibay ito guys, kalabaw na to guys. So bali wala lang sa kanila yung hirap ng daanan. Talagang matibay. Tsaka comment po kayo guys kung sino ang nakaimbento ng sa tingin nyo, kung sino ang nakaimbento ng ganitong sakayan. Taga Luzon, taga Bisaya, taga Mindanao. O kung halimbawa yung mga tribo naman, kung halimbawa mga Aita, mga Badyaw, mga Mangyan,
Ayan, comment po kayo kung halimbawa sino sa tingin nyo ang nakaisip ng ganitong sakayan. Ito guys, yung daanan namin dito guys sa bundok, kaya kailangan pagka ganitong maghahakot ng mga materialis, obligadong ganito kalabaw talagang or baka, ginagamit pang hila sa pamaba. Matarik na itong daan na ito guys, so pero yung kalabaw guys, bali isi-isi lang sa kanila. Kaya maraming salamat sa ating kaibigan, kay Joseph, na napakiusapan natin na maghakot nitong ating mga materialis.